partner, giniit na planado ang reklamong isinampalaban sa kanya. Correct na correct tayo dyan. Gustong gusto siyang ma-eliminate dahil takot kay Marcoleta. Ano man partner, no? Flood control man, mapa dun sa impeachment ni BP Sara. Lacson, tinuligsa ang gaslighting ni Marcolita sa di umano'y planned arrest, partner. Ano masasabi mo? Yan lang po, natawa lang po tayo kay Lacson. Talagang tama si Alan Peter Cayetano, hindi na po tututa. Bunuan, posibleng huling testigo na harap sa malversation case versus Rebilla ayon sa prosecution, partner. Yan na lang, partner. At mamaya, antabayanan po ninyo sa Berada Aguila. Meron po kaming i-feed na mga live video. Galing po mismo nagaganap doon. Fresh na fresh. Galing po doon sa nangyayaring rally na surprise sa partner ang maraming mga Pilipino, partner. At partner, ano ang masasabi mo dito na ayon sa kapulisan ay wala umanong permit ang naturang rally na biglaan ng Iglesia ni Cristo? Yun nga po, biglaan eh. Lahat naman po ng yung unang mga EDSA People Power naman, partner, mga naunang EDSA People Power movement, wala po talagang rally ang mga yan kasi biglaan, partner. Walang permit, partner. Yung silakbo ng damdamin na nagtulak sa kanila papunta na EDSA. Tsaka partner, bakit ba nung nagnakaw sila ng pera ng bayan, may permit ba sila? Wala namang permit, partner, di nagpaalam. May pinagpaalaman ba? Wala naman. Ang tanong, pumayag ba yung pinagpaalaman nila kung sakali? Kaya tayo, papayag ba? Hindi eh. Ito partner, balitang Malacanang muna tayo, partner. Yan. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na kinansila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kanyang nakatagdang aktibidad sa labas ng Malacanang ngayong Martes upang tutukan at patuloy na mabantayan ang sitwasyon sa EDSA. Magbabantay sa EDSA, partner, no? Kabilang sa mga kinansila ng Pangulo ang kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel para sa Enhancement of Marine Litter Management Manila Bay Project sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Hindi rin matutuloy ang kanyang pagdalo sa nakatagdang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FUCAP Presidential Luncheon sa Makati City, partner. Tanging ang mga aktibidad sa loob ng Malacanang na lamang ang dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Partner, anong masasabi mo dito? Talagang kinakabahan, no? Sila po ay hindi po nila alam ang gagawin. Talagang eto po, totoo talaga na nasorpresa sila. Tayo nga, nasorpresa, partner. Akala ko pupunta na ng Canada, partner. Oo nga, talagang ganun. Kasi yan, live yan kay... Ayan, meron po tayong feed yata. Oo, may partner. iba. Panoorin po natin ninyo sa inyong mga monitor. Live na live po ninyong makikita yan, yung galing po sa ating partner na si Kapiel. Subalit wala pong audio yan, pero kaya pong ipaliwanag ni partner Badong yan, partner. Ayan po, yung nakikita niya po, yun po yung People Power Monument. Tapos partner, kung papansin ninyo, yan nilalakaran na yan ng mga tao, EDSA yan mismo. Correct. So ibig sabihin po, bukas yung EDSA po, no? Yung EDSA po ay ang tanging gumagana po sa parte na yan. Sa taas na lang, partner. Hindi, meron pa, partner, yung daanan ng bus, yung bus lane. Doon na lang po. So isang linya lang po yung gumagana, hindi na lang po bus. So lahat po ng sasakyan dyan, ayan, tao na kasi Nagiging parking area na yung EDSA, partner eh. Tsaka tao na yan, partner eh. Yung nasa EDSA, tao na. So yung isang lane na lang po, yung bus lane na tinatawag, yun na lang po yung dinadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Malayo pa yan, partner, ha? Ito, partner, medyo maaga-aga nakuha yata yan ni Kapiel kanina, no, sa live niya. Pero ganun pa man, partner, nagsisimula na sila. Meron pa. Dalawang linya pa, partner. Oo, ayan, nakita natin. Pero ngayon, sarado na talaga, partner. Sarado na ba? Nung umalis ka? Oo, nakita ko yung puro mga bus na lang at saka mga van na yung nakaparada doon, partner. Okay. Kasi yung bus nga na yan, nung nariyan ako kanina, isang bus ay isang linya na lang po ng EDSA yung nadadaanan. Lahat na okupado na ng mga sasakyan ng dumalo rito sa rally na to.
at saka mga taong naglalakad-lakad. Alam mo, partner, ang pagkakaiba ng mga rally ng Iglesia ni Cristo, ano po yan hindi po sila katulad nung sa atin na katulad niya, wala pa pong program. Pero once na mag-program po yan, Lalong dadagsa. makikita nyo po na lahat yan nariyan na. Ngayon po, naglisaw po yan. Ang tao po dyan na parot parito, partner, mula dyan sa monument na yan, yung monumento na yan ng EDSA Revolution, mula dyan hanggang dun sa It's a shrine. Robinsons. It's a shrine na. Oh, Puno na EDSA partner. Shrine at Robinsons. Kaya yung Robinsons po, punong-puno po ng mga participants dyan. Puno. Kaya, Kikita punong-puno. sila dyan. Dami Kita- kakain. At ang haba ng pila sa mga CR, partner. Oo, may mga portalit po silang dala. At partner, no, siguro manawagan tayo sa mga malapit dyan sa EDSA kung gusto ninyong mag-participate. Tama yung sinasabi ni partner Badong, magdala po kayo ng payong at kaputi, partner. Ayan. Meron na, nakikita ko rin, partner, meron nagtitinda ng kaputi sa gilid, partner. May mga negosyante talagang lumalabas sa mga ganitong panahon, partner. At saka sa mga gilid-gilid ng puno, partner, puno rin, partner, na mamahinga sila. May mga dala-dala silang mga sapin. Correct. Doon sila ay humihiga. At ang narinig ko po sa talumpati ni Mike Defensor kanina kasi nung dumating ako, timing May nagsalita program siya. na. May program Ah, niya. may program. Ang sabi ni Mike Defensor, wala daw uwian ang Iglesia ni Cristo kasi patuloy na dumagsa, partner, habang nandoon ako, kasabayan ko naglalakad at kaliwat kanan po, partner, at nagdagdag ng puwersa ng kapulisan, partner. Ang dami na, nadagdagan pa. Oo, nadagdagan pa, partner. Mukhang totoo nga, nagmonitor si Pangulong Bongbong Marcos, partner, kasi dinagdagan eh. Kasi ito po, talaga makikita po ninyo na na tuloy-tuloy. Partner, sa MRT, pagbaba dyan sa, nung pauwi ako, doon ako sa may Ortigas na, ang dami pong sumasakay, bumababa. Pero marami po bumababa dyan na participant dyan po sa may Ortigas. Yung papasok sila, ako pauwi, papunta tayo rito sa Makati. Sila naman, papunta riyan sa EDSA, People Power Monument. Napakarami na, partner. Partner, ito partner yung iginiit ng Iglesia ni Cristo na si spokesperson Edwel Sabala na nagtitipon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa biglaang rally sa EDSA bilang suporta kay Senator Rodante Marcolita ngayong Martes, June 30, partner. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla nakakasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan si Marcolita dahil umano sa hindi pagdeklara ng 75 milyong campaign donations. Sabi ni Sabalya, sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang tinataguyod ni Senator Rodante Marcolita dahil ito rin ang posisyon namin sa Sabala. Kahit ipakulong nila si Senador Marcolita, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan nating ninakawan, dagdag pa niya, partner. Alam mo nga, partner, yun nga, no, only in the Philippines, na ang pinakamalaki po, alam po natin yan, no, breaking record sa lahat po ng korupsyon sa Pilipinas. Ang pinakamalaki pong korupsyon so far, sa lahat po ng administrasyon, eto pong flood control scam na to na naganap ngayong sa panahon ni BBM. Ngayon, partner, lahat, kung yan po ang focus, sana po, dyan po nag-focus yung mga lahat po ng mga ipapakulong. Kasi sobrang laki, partner, trilyon ang pinag-uusapan natin dito. Yung iba po, katulad kay BP Sara, gusto po nilang hatakin papunta kay BP Sara yung issue. Napakalayo po ng perang pinag-uusapan. Kay BP Sara po, 70 million lang, partner. Correct ka dyan, partner. Wala pang bilyon. Wala pang 100 million, kalahating bilyon. Ito po, trillion po ang pinag-uusapan sa flood control. May mga nagsusoli, partner, nakakagulat. 1 billion isinoli ni Bernardo. Imagine niyo, bilyon-bilyon ang kanilang nanakaw. Tapos, yung isa naman, 100 million na sinoli, pwede pa raw siya magsoli ng 300 million karagdagan. Partner, Kaya, partner, tama po to si yung Sabala. kanilang tagapagsalita na si kapatid na Edwin Sabala, na dapat talagang hindi tigilan to kasi po ayaw mismo po yung mga tao
na dapat nag-imbestiga, halimbawa po si Erwin Tulfo, dahil siya po yung BRC, kalimutan na lang daw, partner. Mag-move on na raw tayo. Bakit ba ayaw natin mag-move on? Partner, itong biglang pagsiklab ng rally dyan sa EDSA, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, hindi lang po ito usapin patungkol kay Senador Rodante Marcolita kasi ang ipinaglalaban nila corruption, partner. Correct. Sa tingin mo kaya, partner, ay lalo pang dadami ang tao dito at tatagal kaya yung rally na ito, partner, sa tingin mo? Ako, partner, nakita ko Kahit gusto nilang umalis, hindi makakaalis yung mga sasakyan nila. Kasi traffic. Nakalak po, partner, yung mga sasakyan nila. Wala pong dadaanan. Kaya yung bus-bus po dyan, mukhang ganun na po yung tingin ko. Walang alisan kasi talagang nakapwesto po yung sasakyan nila. Nakabara po sa EDSA mismo, partner. Ayan, sa mga pupunta po doon sa EDSA, magdala po kayo ng payong, no? Tsaka kaputi, mas maganda siguro kaputi, partner, no? Ito, partner, Senator Rodante Marcolita, iginiit na planado ang reklamong isinampalaban sa kanya. Ito, iginiit ni Senador Rodante Marcolita na planado umano ang mga hakbang laban sa kanya. Kasunod ito ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na nakatakda na siyang sampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ito nga ho yung reason bakit sumiklab yung rally. Kung titingnan, ayon kay Marcolita, ang tanging kasalanan lamang niya ay ang pagsisilbi sa taong bayan at pagsasalita tungkol sa mga isyong nais niyang mailantad. Samantala, sa isang payag, sinabi naman ng senador na mas inuna umanong usigin ang mga taong nagsisikap na ilantad ang katotohanan habang wala pa rin aniyang aksyon laban sa mga umano'y pangunahing responsable sa mga irregularidad, partner. Binanggit din ng senador na may nauna ng reklamong isinampa laban kay House Speaker Martin Romualdez noong Abril 2026 na aniya ay nanatiling nakabinbin. Inihayag din niya na ang isang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na nauna ring inakusahan ay hindi pa umanong state witness. Ay ginawa pa umanong state witness. Sibunuan to, partner, kagahapon in-announce. Ginaid din niya na kung siya ay maaresto, maaring hindi na siya makalahok sa impeachment proceeding labang kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo, partner. Ayun nga po, tama po yan. No? Una, yan po, hindi po siya makakalahok at pag hindi po siya nang makalahok, marami po siyang hindi mapipigilan. Halimbawa, partner, yung mga gusto po nilang ipilit na mga illegal na, partner, yung mga pagbubukas ng kung ano-anong, yung fishing expedition nila hanggang ngayon, tinitiyak ko sa inyo, yan po, ang pipigil niyan si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Pero ngayon, partner, isa pa po, gusto po nilang gawing halimbawa si Senator Marcoleta dito po sa ibang senador na pag hindi kayo luminya, wala man kayong ninakaw. Kasi yung dalawang partner mukhang bumigay. Yung mga naghudas. Oo, Judas Yung Iscariot. unang naghudas, partner. Mukhang bumigay sila kasi alam na na sabi nga natin dito, kung babaliktad ka lang naman, kung ikaw ay merong ninakaw. Hindi po natin sinabing may ninakaw sila. Yun po yung pananaw namin. Kasi babaliktad ka, maghuhudas ka, magnanakaw ka talaga. Katulad niya, walang kasalanan si Senator Marcoleta. Bakit po siya babaliktad? Correct. Wala po siyang babaliktaran kasi wala naman po siyang ginawang kasalanan. Ngayon, alam po yan ng mga kababayan nating Iglesia ni Cristo. Una po yun, matitigil na yung flood control. Dahil siya po yung pangunahin doon, siya talaga yung tinanggal. Hindi naman si Chis Escudero nung panahon na nagpalit ng bagong liderato. Eto na naman po, siya lang po makakapigil. Ngayon, kung makita po nila na, teka muna, ang tapang na ni Marcoleta, nakaya pa nilang kasuhan, ang lakas na ng backer ni Marcoleta dahil Iglesia ni Cristo. Nagawa pang kasuhan. Sabi nga nang nakasabay ko rito sa elevator, partner, para nagkamali sila ng tinalo, no? Sa dami-dami ng tataluhin na politiko, yung malakas pa yung backer na Iglesia ni Cristo. Sabi ko naman, talagang ganyan, partner. Kasi nagawa nga nila kay Tatay Digong. Ibig sabihin, sa palagay po nitong mga tao na to, kaya nilang gawin sa lahat dahil si Tatay Digong nga,
dating presidente, very very popular na politiko. Kung nagawa po nila mapadala doon, nagawa nila yung kagustuhan nila laban kay Tatay Digong, paano pa tong mga katulad ni Senator Marcoleta? Pero ayan po, kitang-kita po natin na mukhang mayroon po silang malaking pagkakamali. Mukhang kumuha sila, partner, ng bato at pinukpok nila sa mga ulo nila, partner. At saka, partner, nabalitaan mo ba na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, yung iba ay nanggagaling pa sa Visayas, nanggagaling pa sa Palawan, partner. Yan. Ayan, kaya parating pa lang siguro yung mga yan. Dahil etong mga to, mga malalapit lang. Yung mga Pampanga, yung Laguna. mga Laguna. Yung Palawan, partner, dumating na yung ibang taga Palawan kasi Friday pa daw, bumiyahe na sila papunta dito sa Maynila, partner. Nakatunog na. Na parang baka binato na, partner, no? Ito, partner, basahin po muna natin yung kasabay naman sa nangyayari ngayon sa rally diyan sa EDSA ng Iglesia ni Cristo at maraming mga Pilipino. Naglabas po ng official statement ang si Vice President Inday Sara Duterte. Ayun. Alam naman natin, si Vice President Inday Sara Duterte, suportado yan ng Iglesia ni Cristo, partner. Ito po ang payag ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang mga taong nagtitipon sa EDSA ngayon ay sumasalamin sa lumalakas na damdaming matagal ko nang ipinahayag mula pa noong 2024. Ang administrasyong ito ay nailarawan ng mahinang pamamahala at kabiguang kilalanin at tugunan ang tunay na mga suliranin ng bansa. Habang napakarami nating mga kababayan ang nahihirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng katiyakan sa trabaho at lumulubong gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nananatiling tila walang pakialamang Pangulo sa mga paghihirap na kinakaharap ng mga Pilipino. Sa halip na harapin ang mga hamong ito sa pamamagitan ng mga konkretong solusyon, pinili ng administrasyon na patahimikin ang mga tumututol sa ilalim na pagkukunwaring ito ay para sa pananagutan. Ginamit umano nito ang sistemang panghukuman bilang kasangkapan sa pagsasampa ng mga kaso at pagpapakulong sa mga taong nangangahas magsalita laban sa umano'y katiwalian at mga pang-aabuso sa Malacanang. Nagtatanong sa kakayahan ng administrasyon o bumabatiko sa Pangulo, kabilang ang mga aligasyon tungkol sa kanyang paggamit ng iligal na droga. Ang mga ganitong hakbang ay nagdudulot ng seryosong pangamba hinggil sa kalagayan ng malayang pagpapahayag, demokratikong pananagutan at sa unti-unting pagsisikip ng espasyo para sa lehitimong pampolitikang pagtutol. Ang kakulangan ng Pangulo sa karakter at pamumuno ay nagbunsod ng lalong mapaniil na kapaligirang pampolitika. Ang isang pamahalaang tumutugon sa kritisismo sa pamamagitan ng pananakot ay sumisira sa mismong mga demokratikong institusyong sinumpaan nitong pangalagaan. Hindi na ito usapin laban ng politika. Ito ay usapin ng dangal ng Estado at kinabukasan ng isang sambayanang patuloy na pasa ng bigat na kahirapang pang-ekonomiya habang lalo namang sinasawata ang kanilang mga tinig. Ito po ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Parang pinalabas si Inday Sara dito, partner. Gusto niyang ipabatid yung suppression of freedom of expression, of freedom of speech, partner. Kasi po, mapapansin po natin yan, kitang-kita, lahat ng mga kritiko, partner, lahat ng mga kritiko o malalapit sa dating Pangulong Duterte, sila po yung kinakasuhan, sila po yung, tsaka yung mga nagturo, partner. Doon tayo gulat na gulat kung sino pa yung mga nagturo na yun ang kinakasuhan. sila pa yung pero yung mga tinuro nila ni hindi iimbestigahan, partner, hindi pinapatawag. Parang ipinagpalagay na wala silang kasalanan. Paano na lang yung mga sila De Lima, sila Soto, lahat po ng mga nababanggit, si Erwin Tulfo, yung mga binanggit, partner, na nabigyan ng maleta, wala na po ba yan? Bakit po ang may kaso yung mga nagturo na sila ang nagbigay, partner, ha? Correct. Hindi simple itong nakita nila o haka-haka nila. Sila talaga yung nagsasabi na kami ang nagbigay ng mga
maleta dito sa mga individual na to. At karamihan yan, partner, yan po yung halos araw-araw tumutuligsa kay Vice President Sara Duterte. At ang pinakamalupit sa lahat, partner, Mike Defensor, sama mo na si Senator Marcoleta. Sila po yung nagbubunyag talaga kung sino, yung papunta po, sino yung utak nitong pinakamalaking nakawan. Sila ngayon na may kaso, partner. Partner, ang kaso nila, non-bailable. Plunder, partner. Nakakagulat nga ho, partner, kasi nga naalala po natin, nagkaroon ng press con itong si Boyeng Remulla, May 26. Ang sinabi nila na hinog na daw yung kaso laban kay Chis Escudero at Joel Villanueva. So ibig sabihin, kung hinog na yan, hindi dapat nasampahan na po ito ng kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan. Pero partner, kagahapon sa kanyang press con, mas nahinog pa yung kay Senador Rodante Marcolita kumpara dito kay Joel Villanueva at Chis Escudero, at yung kaso na yon ay under preliminary investigation na lamang daw. PI na lang muna daw yung kay Villanueva at kay Escudero, samantala si Marcolita sa sampahan ng kasong plunder na sa Sandigan, partner. Paano nangyari yon? Alam mo, partner, may sinabi si Jinggoy, di ba, bago po siya makulong. Ang sabi niya, inaaraw-araw siya na inaalok. Pag ikaw bumaliktad, mawawalan ka ng kaso. Partner, alam mo, yung tatlo na yan, si Jinggoy, si Chis, at saka si Joel Villanueva, sila po yung tatlong senador na paulit-ulit na isinasama doon ng mga testigo ni Lacson. Yung sinasabi nilang state BGC witness. Boys. Oo, yan. Na mga Bulacan, di ba? Paulit-ulit po, kasama po etong tatlo na to, si Jinggoy, si Jinggoy, Chis, at saka si Joel Villanueva. Wala po nababanggit na Marcoleta. Wala, as in. Wala talaga. Paano mabanggit, partner? Wala nga sa flood control si Marcolita. Correct. Maski itong bintang sa kanya ay hindi po konektado sa flood control. Ngayon, bakit po mauna pang kasuhan to? At partner, binabasa natin ng paulit-ulit, ano bang binibintang nila kay Senator Marcoleta? Hinggil ito sa 75 million campaign contribution. Kaya partner, kung tungkol po yan sa campaign contribution, sino dapat yung magsasabi kung siya ay nakagawa? Actually, doon siya unang sinampahan. Comelec. Sa Comelec, partner. Kasi campaign Basta may kinalaman sa kampanya, Comelec dapat yan. Commission on Election po yan. Hindi pwedeng ombudsman yan, partner. Nagsampa po sa Comelec. Binasura. At sinabi ng Comelec, walang nagawang paglabag sa batas si Senator Marcoleta. Ano ibig sabihin ng partner? Absuelto na. Mismo dyan 75 million, yan mismo. Nilipat lang po sa ombudsman. Talagang gusto lang ipakulong si Senator Ang tawag Marcoleta. dyan, partner, talagang literal na gawa-gawang kaso. Kaya nagkaroon tuloy ngayon ng rason ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng malawakang rally at na-surprise ang gobyernong Marcos, partner. Hindi sila papayag, partner Nasorpresa rin po yung mga grupo ng Duterte. At eto po, hinihintay po natin yung mga kasi nariyan yung mga leader. Nakita ko na kanina sila. Nagpipress ko na. Eric, nakita ko na kanina si Mike Defensor, at iba pa, no? Yung si General Cookies. Attorney Luna. Nandun din si Luna, oo. Ay, partner, ito po yung dagdag na pahayag ng